Hello mga katrackers, ito na po yung truck na papasok doon sa Piri. Ayun, nakikita nyo yung isa pang Piri na mas malaki. Pagkasya ng mga ilang truck yan. Daming truck na pwede niyang isakay kasi mayroon pang underground, mayroon pa sa taas. Yan, ito na, sunod-sunod na. Ang travel ito ay nagagaling Germany. Ang saka, dito sa Germany pa ito, patawid doon ah, sa kabilang isla ay ano na sakop Denmark na talaga. Mayroon ano doon, mayroong custom. Ito ay ano to, hindi to yung main ano sa Denmark. Ito ay isla pero malaki probinsya to. Parang Luzon, Visayas, Mindanao. 'Yun. Papasok na tayo. Yung driver ko ay maingat naman. Dito dandahan, mayroon namang tagapagsinyas. Ganito yan, dikit-dikit talaga yan. Kasi sayang sayang yung space. Yun, baka itong biyahe na to ay 45 minutes lang, lalo na kung papunta sa Sweden at saka sa Norway. Napakalaking barko. Daming pwedeng isakay na truck. Napakarami. Ganyan ang buhay truckers kahit saan isakay ng train. Hello mga katrackers. Nandito kami sa Netherlands. Dito na naman kami matutulog dahil naubos yung driving time namin na 9 hours. Kasi tapos na rin ang mga 10 hours. Hindi na pwede. Dalawa lang ang 10 hours allowed. Dito tayo. Ito may isang katrackers na Mercedes yung sa kanya. Yun. Actros. Bali ano kami dito ngayon. Bali 4 na truck. Mamaya malagdagan pa to. Dito muna tayo magbibigay ng update. To. Yun ang mga katrackers. Ito yung paligid. Ayun, may windmill. Yan. Kagagaling natin kanina, sumakay tayo ng barko. Dito tayo sa parang basta kasi ito ang tuloy ng mga katrago. Yan. Sumakay kami kanina ng Piri. Pero ay 45 minutes lang doon sa kabila. Ito kasi napuntahan namin, Denmark to, pero ito yung Denmark na parang isla ng Denmark, parang probinsya ba, kung Luzon, Visayas, Mindanao, ganun. Sumakay kami ng barko, kaso lang malapit lang, 45 minutes. Nag-diskarga kami ng pangarga namin galing sa France. Biruin nyo, umalis kami Martes ng hapon. Nakatulog kami sa France at nakatulog kami ulit sa Germany. Biruin nyo kung ano kalayo. Kanina lang kami dumating. Naandun naman yung tinanong ko yung anong klaseng seeds yun. Parang hindi sunlight. Ipaprocess pa dito. Mayroong malaking parang planta. Ngayon pagkatapos nung na-unload, dito na naman kami sa yung disponent nagsabi na kung pipick up kami ng mga yung mga durug-durug na kahoy, yung crates. Kinarga ng mga 47 kilometers mula nung nagdiskarga kami. Itong isla na to sa Denmark. Ang lupit talaga dito kasi walang nasasayang. Kahit yung yung mga kahoy na crates, yung mga durug-durug, sinakay sa loader. Pagkatapos sinakay sa loader, mayroong backhoe doon na yung yung tataas yung operator, parang may elevator yung niya, ibang klase yung hinayupak. Dinektik niya. Yun, truck namin puno ng kahoy, ihatid dyan sa Germany. Kaso lang naubusan kami ng driving time. Alangan hindi na kami pwede sasakay ng barko kasi dito na kami sa kabila, sa Rostock kami bababa sa Germany.
2 oras ang sakay ng ferry dito. Yung nakikita nyo naman yung pagsakay sa ferry, hindi lang isang truck, daming truck, lalo na kung papunta kang Sweden, napakalaking barko, Norway, ganun. Ganun dito sa Europe, mayroon pa tayong mga ibang lugar pa na hindi pa natin nararating. Kagaya ng nasa pinsan ko, watch out sa UI kasi yung kasing base itong isang ka-trackers dito. You know, dito sa Sweden, sa Norway, sa Italy, sa Spain, Austria, Czech Republic, Romania, hindi pa tayo nakarating yan, Switzerland. Sige lang, darating din ang panahon na isang linggo pa lang tayo. Kadalasan kasi yung mga ikot-ikot dito lang, Germany, Netherlands, pabalik-balik lang dito. Ang karamihan kasi na pangarga doon sa Italy, kasi walking floor tong namin, walking floor, yung kusa lang siya mag-unload dahil hydraulic pa yun. Ang bago ngayon trailer. Magkarga kami ng basura galing sa Italy, itatapon doon sa Sweden. More than 1,000 or 2,000, may 2,000 kilometer ang layo-layo. Ganun ang buhay ng isang ka-trackers dito sa Europe. Huwag kang mag-alala kung hindi mo alam kasi mayroon naman GPS. Ang GPS talaga, huwag kang gagamit ng cellphone kasi ililigaw ka sa cellphone. Gagamit ka sa yung GPS na mga malalaki, yung pan-track talaga. Dahil ang cellphone pangkutsi lang yan. Mayroon siyang tinuturo pero hindi pwede ang track. Mas mapahama ka diyan. Ito. Napakaganda itong lugar to, tahimik. Ito. Dito sa Denmark. Akala namin kami makatulog ngayon sa Rostock, Germany dahil mayroong Asian grocery. Pilipino yata. Shout out sa iyo kung nanonood ka dito. Yan, para makabili tayo ng pagkain na Pilipino. Dito sa Denmark, na problema ako kasi una-una, walang tindahan dito. Napakalayo mga tindahan dito. Pangalawa, ang problema, wala akong pira na iba ang pira pala dito. May pira ako, zloty, yung sa Poland, at mayroon din akong pira sa euro. Hindi naman sila tatanggap dito ng euro. Lalo na kung US dollar gagamitin mo. Yan, kailangan papalitan yan kung mayroon kang talagang bilib ako talaga dito sa napakita ko sa inyo dahil kahit yung nakikita ko sa France, sa Germany, sa Netherlands, Belgium, dito sa Poland, dito sa kahit saan, kahit sa UK nga siguro ganito rin. Gusto silang mayroong mga babala doon na kailangan ingatan yung mga usa at baboy ramo na hindi mo masagasaan. Kahit sa siyudad na ng Germany, talagang tinan mo, sinasadya nila ito na para bang magawa sila ng gubat para titirahan ng mga wild animals. Pag ikaw naman ay manghunting ng wild animals dito or magkasagasa, talagang mamulubi ka sa pagbayad sa multa o ma-deport ka pa. Talagang mahal na mahal nila yan. Talagang maraming mga patalastas dito na yung tatawid yung mag-ingat ka kasi tatawid yung mga usa. Yun ganito yan, parang nasa parang nasa gubat. Parang sa amin lang rin sa Davao de Oro. Shout out mga taga Davao de Oro. Yan ganito yan mga ka-trackers. Ayun, ilan pa lang kami, parang apat kami. Yan. Sa mga hindi nakakalam, itong mga bus stop sa Europe, kung titingnan mo, mayroon nakalagay na P, parking. Pero kung walang WC, yung WC, yung ibig sabihin mayroong CR, toilet. Huwag kang magbanggit ng CR kasi hindi nila maintindihan. Kung comfort room, hindi nila maintindihan. Sabihin mo toileta or toilet. Kung sa Middle East naman, washroom. Mas madali maintindihan pag washroom.
Yun, no? Yung mga windmill, yun, no? Ito kaganda to, tahimik talaga to. Dito na lang kami namamahinga kasi mas safety dito. Nandito tayo sa mga katrakes, nandito mga kapatid. Nandito na tayo sa Denmark. Medyo marami-rami na rin ang lugar na napunta natin. You know, sa atin to, pinuputol to para malinis. Walang ahas. Ito, iba sa kanila. Mas sinasadya nila na magkaroon ng kung hayaan nyo mga katrakers, pag magsusulon ako, ipapakita ko na sa inyo kung saan tayo dadaan. Papakita ko sa inyo kung ano kaganda ang yung sa kahit saan. Papakita ko sa inyo kasi mayroon tayong GoPro. Naka-ready na yun, mayroon na tayong stand, naka-ready na sit up. Sige lang, sa ngayon hindi muna tayo kasi wala naman tayong karapatan dahil tayo ay training pa lang. Ganun yan, lahat ng mga mag-umpisa ay dadaan sa training kasi yung mga function nga yung pag-aralan mo, kagaya ng tako ngayon. Bakit kami nagpapahinga? Dahil sa tako. Yan, yun ang ito yung lugar namin. Malaki din to, kaso lang hindi mo maintindihan. Ito gagamitan mo ng translator to. Ito yung mga language ng Sweden, Denmark. Ito yung dahilan mga katrackers na bakit dito kami nagpahinga o matutulog, dahil sa naubos na ang driving time sa tako. Kasi kung pipilitin mo talaga malampas ka na ng 9 hours, kasi tapos na yung dalawang 10 hours, pag mayroong pulis o yung control or sol, yung nang authorized talaga ng huli ng mga truck, malaking mamamlubi ka sa pagbabayad kasi euro ang babayaran mo. Yun, ingatan natin na hindi tayo magkaroon ng mga violation. Yung driving time at saka yung ganito po yan mga katrackers, para madali maintindihan. Kung mayroon kang 10 hours na driving time, hindi diretso yung 10 hours. Kung hindi, putol-putol yan. Drive ka ng 4 hours and 1/2, magpahinga ka ng hindi ka pwede lalampas. Pwede ka sa 4 hours lang, pwede ka magpahinga ka ng 45 minutes. At huwag kang aalis kaagad sa 45 minutes kasi baka magsisiro sa 47 ka na aalis. Hindi ka rin pwede na magdiretso kasi mahuli ka rin. Kailangan magpahinga ka ng 45 minutes. Pagkatapos, another set na naman, 4 hours and 30 minutes. Break time ka na naman ulit ng 45 minutes. Pagkatapos, tira ka ng isang oras. Depende na sa inyo yan kung paano mo i-manage yan. Pwede man hati-hatiin pa. Basta 10 hours ang driving time mo. Ngayon, paparisan siya ng rest na kasi kung ang duty mo talaga yan 15 hours. Kung alin ang mauna dyan, yung 15 hours ba or yung driving time. Pag maubos na yung driving time mo na 10 hours, hindi ka na pwede magunyo. Diyan ka na lang. Hindi na masusunod yung 15 hours. Kasi yung 15 hours kasama na yung pag-loading, pag-unload, kung ano-ano pang gagawin mo. Halimbawa, kung nagpa-under ka ng alas 4 ng hapon, amaga, alas 4 ng magdagdag ka lang, basta 15 hours at total. Ganon ang kalakaran dyan. Pagkatapos, mag-rest ka na, pahinga ka ng 9 hours. Kasi magpares yung 15 hours at saka 9 hours para magiging 24 hours. Kinabukasan, titira ka na 9 hours ang driving, paparisan mo yun ng 13 hours. Ang pahinga mo dyan ay 11 hours ang tulog. Pero pagdating naman sa Sabado at Linggo, sa itong Sabado at Linggo namin, wala kaming trabaho. Hindi naman kami pwede magtrabaho. Kasi 45 hours ang namin, rest.
Dito naman sa amin ay hindi naman per biyahe, monthly naman kami, yun ang batas. Ang kumpanya lang namin nagbibigay ng per kilometer pag aabot ka ng 1,100 kilometer. Ah, Kagaya ito sa amin kasi pang malayuan, sigurado makakuha ka sa isang buwan no, ng 15,000 kilometer. Yun ang advantage. Marami pang mga dapat pag-aralan dito. Hindi lang yung tako, hindi lang yung at saka itong GPS, nakakalito rin. May nagtatanong sa akin kung paano i-operate. Kung hayaan nyo lang mga katrackers, pag kasi ako din ay medyo nalilito pa rin, makukuha rin natin yan darating ang panahon. Tiwala lang tayo sa Panginoon, dasalan tayo. Sana ay smooth itong panahon na to kasi hindi pa nag-winter. Ito yung pinakamaganda na mag-umpisa na kasi mahirap kung doon na tayo sa winter na mag-umpisa. Madulas ng kalsada, hindi na natin makikita yung mga palatandaan kasi yung mga kahoy wala ng mga dahon. Yun ang mga iwasan natin. Sa mga baguhan dito sa aking international trackers, tuloy-tuloy lang tayo kasi pag mag-umpisa na tayo, medyo maganda na tong ipapalabas ko sa inyo dahil parang live na rin ang gagawin natin, pero hindi to live. Hindi ko mahilig sa live. Dahil ang live ay parang makasarili lang yan. Ang akin ay gusto ko yung yung gagawin talang video at i-upload. Sana tuloy-tuloy yung suporta nyo sa akin at wag nyo i-skip yung yung mga advertise na lalabas at sana tapusin nyo para makatulong din tayo sa mga tao din nangangailangan kasi sa akin hindi ko gawin negosyo to, katuwa sa akin lang ay natutuwa at parang na-enjoy ako. Mayroon naman akong trabaho, sapat na sa akin. Sana nagkikita tayo para marami pa tayong matulungan na tao. Sige po, maraming salamat sa ating sa inyong tiwala sa akin. Alam ko naman kung sino kayo mula noon, mula sa Dubai pa ako hanggang ngayon. Kayo ay hindi ko na maisa-isahin pa dahil sa dami-dami na ng mga dayahan natin na mga subscriber na hindi ako iniwan hanggang ngayon. Maraming salamat. God bless.